Ang kulay pulang sobre sa ibabaw ng maliit na mesa ang unang bumungad kay Alina. Kahit hindi pa niya binubuksan, alam na niya ang laman nito. Pangatlong paalala mula sa may-ari ng apartment. Final notice. May selyo pa ng barangay. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang tiyan, isang pamilyar na takot na gumagapang mula sa kanyang sikmura paakyat sa kanyang lalamunan. Saglit niyang ipinikit ang mga mata, pilit na pinapakalma ang sarili. Sa isang sulok ng kwarto, sa loob ng isang lumang kulambo na nagsisilbing proteksyon laban sa mga lamok, ay mahimbing na natutulog si Leo. Ang kanyang 5 taong gulang na anak. Ang kanyang lakas. Ang kanyang mundo. Ang dahilan kung bakit hindi siya pwedeng sumuko. Napabuntong hininga si Alina. Ang hangin na lumabas sa kanyang bibig ay tila may bigat ng lahat ng problema sa mundo. Lumapit siya sa kanyang cellphone na nakacharge sa sahig. Ang liwanag mula sa screen ay tila sumasampal sa kanyang pagod na mukha. Binuksan niya ang kanyang online shop, ang kisinag ng pag-asa. Isang pangalan na kabaligtaran ng kanyang nararamdaman ngayon. Doon, sa section ng reviews, nakita na naman niya ang mga salitang tumutusok sa kanyang puso. Ang tagal ng delivery. 1 linggo na wala pa rin. Huwag na kayo umorder dito. Sayang lang pera nyo. Low quality. Hindi katulad ng nasa picture. Bawat salita ay isang dago. Paano niya sasabihin sa kanila na nagtitipid siya sa supplier kaya mababa ang kalidad? Na minsan, ipinapasa Diyos na lang niya ang bilis ng courier dahil wala siyang choice kundi piliin ang pinakamura. Isinara niya ang FE, pero bago pa man niya maibaba ang cellphone, isang tunog ang pumukao sa kanyang atensyon. Ting! Isang matinis at malinaw na tunog ng email notification. Siguro, isa na namang reklamo. O baka naman cancellation. Hinanda na niya ang sarili para sa panibagong kirot. Ngunit ang nakasulat sa subject line ay nagpatigil sa kanyang paghinga. From Shopee Logistics Partner Support. Subject, confirmation, shipment from Angel Supplier is on its way. Amount due, 0 oras. Napakurap-kurap si Alina. Binasa niya ulit. At ulit. Angel Supplier. Wala siyang kilalang supplier na ganoon ang pangalan. At ang pinaka-imposible sa lahat. Amount due, 0 oras. 0. Libre. Isang tawa ang kumawala sa kanyang bibig. Isang tawang walang saya. Tawa ng isang taong hindi na alam kung maniniwala pa ba sa milagro. Scam to, bulong niya sa sarili. Siguradong scam to. Pero may isang bahagi sa kanya, isang maliit na sulok na pagod ng matakot, ang umasa. Ginamit niya ang natitirang load para tawagan ang customer service. Matapos ang ilang minutong paghihintay sa linya, isang boses ang sumagot. Shopee Customer Support, how may I help you? Nanginginig ang boses ni Alina. Hi, ma'am. Gusto ko lang po sanang i-verify. May natanggap po kasi akong email tungkol sa isang shipment mula sa isang Angel Supplier daw po. Narinig niya ang pagtipa ng keyboard sa kabilang linya. Yes ma'am, active po ang tracking number. May paparating po kayong malaking shipment under your shop name, sinag ng Pag-asa online shop. Pero ma'am, giit ni Alina, wala po akong in-order. At saka, nakalagay po, 0 pesos ang babayaran. Impossible po yun. Sandali lang po ma'am, sabi ng agent. Pagkalipas ng ilang sandali, bumalik ito. Ma'am, confirm po. Bayad na po ang lahat, kasama na ang delivery fee. Special arrangement po yata ito ng supplier nyo. Sino po ba yung supplier? Pwede ko po bang makuha ang contact details? Tanong ni Alina, ang pag-asa at pagdududa ay naglalaban sa kanyang dibdib. I'm sorry, ma'am. Confidential po ang information ng aming mga sellers. Ang masasabi ko lang po, nakatagpo siya sa system namin bilang Angel Supplier. Yun lang po. Pagkatapos ng tawag, napaupo si Alina sa sahig. Tutu. May paparating na tulong. Pero bakit? Sino? At ang pinakamahalagang tanong, anong kapalit? Sa mundong ito, walang libre. Natutunan niya yan sa masakit na paraan. Kinabukasan, isang maliit na truck ng delivery ang huminto sa tapat ng kanilang masikip na eskinita. Para po kay Ma'am Alina Reyes, sigaw ng delivery man.
Nang silipin ni Alina, nanlaki ang kanyang mga mata. 3 dambuhalang kahon ang ibinababa ng 2 tao. Ang bigat nito, ma'am. Ano po bang laman? Tanong ng isa sa kanila, pawis na pawis. Hindi ko rin po alam, sagot ni Alina, na tila wala sa sarili. Nang mayakyat ang mga kahon sa loob ng kanyang maliit na apartment, halos wala na siyang madaanan. Tinitigan niya ang mga ito, parang mga higanting puzzle na hindi niya alam kung paano sisimulan. Nanginginig ang mga kamay niya habang kinukuha ang cutter. Sa unang hiwa sa tape, tila isang bagong amoy ang lumabas. Amoy ng bago. Amoy ng pag-asa. Binuksan niya ang unang kahon. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Mga damit pambata. Pero hindi lang basta-bastang damit. Ang tela ay malambot, ang tahi ay pulido, at ang mga disenyo ay magaganda. Ito yung klase ng produkto na nakikita niya lang sa mga mamahaling online shop. Sunod-sunod niyang binuksan ang iba pang kahon. Mga bag, sapatos, laruan. Lahat ay dekalidad. Lahat ay perpekto. Napaluha si Alina. Hindi dahil sa saya, kundi dahil sa pagkalito. Masyadong maganda para maging totoo. Habang isa-isa niyang nilalabas ang mga gamit, isang maliit na piraso ng papel ang nahulog mula sa isa sa mga damit. Mas maliit pa ito sa isang calling card. Pinulot niya ito. Walang pangalan. Walang numero. Tanging sulat kamay na mensahe lamang, nakasulat sa asul na tinta. Para sa bagong simula. Lumipas ang 2 linggo na tila panaginip. Ang dating tahimik na cellphone ni Alina ay walang tigil na sa pagtunog. Ting! 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 Bawat tunog ay katumbas ng isang bagong order. Ang mga dekalidad na produkto mula sa Angel Supplier ay mabilis na naubos at ang kanyang maliit na apartment ay naging isang abalang bodega na puno ng mga nakabalot na pakete. Ang dating mga negatibong komento ay napalitan ng 5 bituin na ratings at mga papuri. Ang ganda ng quality. Super fast delivery. We'll order again. Sa unang pagkakataon sa loob ng 1 taon, nakahinga siya ng maluwag. Kinuha niya ang eksaktong halaga ng upa, isinilid sa isang puting sobre, at kumatok sa pinto ng landlady nilang si Aling Nena. Alina! Tamang-tama, akala ko sisingilin na naman kita, bungad nito, hawak ang isang walis tingting. Pasensya na po sa abala, Aling Nena. Heto po ang bayad ko para sa 3 buwan, sabi ni Alina, iniabot ang sobre. Nanlaki ang mga mata ni Aling Nena. 3 buwan? Aba! Gumaganda na yata ang online selling mo, ah. Balita ko sa mga tsismosa dyan sa kanto, may naghatid daw sa'yo ng 3 dambuhalang kahon. Mayaman na ata ang supplier mo. Isang pilit ng ngiti lang ang naisagot ni Alina. Swerte lang po siguro. Pagbalik niya sa kanyang unit, ramdam niya ang pagod, pero ito ay isang masarap na pagod. Ang pagod ng isang taong may ginagawang produktibo. Habang abala siya sa pag-aayos ng mga shipping label, isang malakas na katok sa pinto ang nagpatigil sa kanya. Hindi ito ang karaniwang katok ng delivery man. Mas pino. Mas may kumpiyansa. Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto at sumilip sa butas nito. Isang matangkad at makisig na lalaki ang nakatayo sa labas. Nakasuot ito ng puting polo shirt na halatang mamahalin at ang buhok nito ay maayos na nakasandal. Sa isang kamay, may hawak itong isang baukwet ng mga puting rosas. Napaatras si Alina. Sino ito? Nagkamali yata ng pinuntahan. Kumatok ulit ang lalaki. Alina Reyes? Walang nagawa si Alina kundi dahan-dahang buksan ang pinto. Ako nga po. Ano po iyon? Ang ngiti ng lalaki ay kasing liwanag ng araw. Magandang araw, Alina. Ako si Marco Valencia. Isang alon ng mamahaling pabango ang sumalubong sa kanya. Tila hindi ito bagay sa amoy ng lumang kahoy at alikabok sa kanilang pasilyo. Marco Valencia, ulit ni Alina, blanko ang isip. Alam kong nagtataka ka, sabi ni Marco, ang boses ay malumanay at kaakit-akit. Hayaan mong ako na ang magpaliwanag. Pero bago ang lahat para sa iyo. Iniabot nito ang mga bulaklak. Nag-aalangan man ay tinanggap ito ni Alina. Ang mga daliri nila isaglit na nagdikit. Nakaramdam siya ng kuryente, isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman. Salamat pero bakit?
Ako ang nasa likod ng Angel Supplier, diretsong sabi ni Marco. Natigilan si Alina. Tinitigan niya ang lalaki mula ulo hanggang paa. Ito ang anghel niya. Mukha itong artista sa pelikula, hindi isang charity worker. Bago pa man siya makapagsalita, lumabas mula sa katabing pinto si Aling Maritz, ang reyna ng mga tsismosa sa kanilang lugar. Aba, Alina. May bisita kang pogi ah. Boyfriend mo. Ngumiti si Marco kay Aling Marites, isang ngiting kayang magpatunaw ng kahit sinong babae. Magandang hapon po, ma'am. Hindi po. Ako po ang business partner ni Alina. Kumuha siya ng 1,000 piso mula sa kanyang wallet. Mukhang pagod na po kayo. Magmeryenda po muna kayo. Halos lumuwa ang mata ni Aling Marit sa perang iniabot sa kanya. Ay, nako, sir. Salamat po. Ang bait niyo naman pala. At mabilis pa sa 4:00 itong nawala. Humarap ulit si Marco kay Alina. Pasensya na. Pwede ba akong pumasok? Para mas makapag-usap tayo ng maayos. Kahit labag sa loob niya, tumango si Alina. Isinara niya ang pinto at pakiramdam niya ay biglang lumiit ang kanyang apartment dahil sa presensya ng lalaki. Upo ka, alok niya. Umupo si Marco sa isang plastik na upuan, pero hindi ito mukhang nailang. Inilibot niya ang kanyang tingin. Hanga ako sa'yo, Alina. Nakita ko ang online shop mo. Nakita ko ang determinasyon mo. Bilang CEO ng isang maliit na startup company, gusto kong tumulong sa mga taong katulad mo. Mga taong may pangarap. Ang mga salita niya ay perpekto. Masyadong perpekto. Anong kumpanya? Tanong ni Alina, sinusubukan hanapin ang butas sa kwento nito. Valencia Innovations, mabilis na sagot ni Marco. Nasa tech and logistics kami. May nakita akong potential sa'yo, kaya naisip kong bigyan ka ng tulong para makapagsimula. Pero bakit libre? Walang negosyanteng namimigay ng produkto ng libre. Ang pagdududa ay malinaw sa kanyang boses. Tumawa si Marco, isang tawang kaaya-aya. Hindi naman talaga libre. Isipin mo na lang na investment yun. Kapag lumago na ang negosyo mo, doon pa lang tayo mag-uusap tungkol sa partnership. I believe in you, Alina. Yun lang yun. Mula sa kwarto, lumabas si Leo, kinukusot ang kanyang mga mata. Mommy, sino po siya? Umiti si Marco at sa pagkakataong iyon, tila naging mas sinsero ang kanyang ngiti. Lumuhod siya para maging kapantay ni Leo. Hello, champion. Ako si Tito Marco. May kinuha siya mula sa kanyang bulsa, isang maliit na kahon. Binuksan niya ito at bumungad ang isang remote-controlled na kotse. Nanlaki ang mga mata ni Leo. Wow! Para sa akin po. Naman, sabi ni Marco, ginulo ang buhok ng bata. Napanood lang ni Alina ang eksena. Nakikita niya ang purong saya sa mukha ng kanyang anak, pero sa loob niya, may isang boses na sumisigaw. Isang boses na nagpapaalala sa kanya ng nakaraan. Ang ama ni Leo, ganyan na ganyan din magaling magsalita. Mapagbigay. Hanggang sa isang araw, bigla na lang itong nawala at iniwan siyang mag-isa, kasama ang isang sanggol at sandamakmak na utang. Tumayo na si Marco para umalis. Sa may pintuan, humarap siyang muli kay Alina. Ang kaninang malambing niyang mga mata ay biglang nagkaroon ng bigat at intensidad. Alina, gusto kong maging opisyal mong partner. Gusto kong tulungan kang palakihin ang sinag ng pag-asa. Pag-isipan mo. Bago pa man siya makasagot, tumalikod na ito at naglakad palayo. Iniwan si Alina na hawak ang mga puting rosas. Ang isip ay gulong-gulo sa pagitan ng kilig at pagdududa, at ang puso ay bumubulong ng isang pamilyar na babala. Ang bintana ng coffee shop ay nagsilbing isang screen ng sinehan para kay Miguel. At ang palabas na kanyang pinapanood ay ang buhay ni Alina. Mula sa kanyang pwesto sa isang sulok, kitang-kita niya ang lahat. Ang paglabas-masok ng mga delivery rider sa eskinita. Ang mga ngiti ni Alina habang nag-aabot ng mga pakete. At kanina lang, ang pagdating ng isang makisig na lalaking may dalang bulaklak. Isang lalaking hindi niya kilala. Isang lalaking bigla na lang sumulpot sa eksena. Naramdaman ni Miguel ang pag-init ng kanyang dugo. Humigpit ang pagkakahawak niya sa tasa ng kapeng unti-unti nang lumalamig. Sino ang lalaking iyon? At bakit niya binibigyan ng bulaklak si Alina?
Isinara niya ang kanyang mga mata at napabuntong hininga. Hindi siya dapat nakakaramdam ng ganito. Wala siyang karapatan. Binuksan niya ang kanyang laptop. Ang screen ay nagpapakita ng isang folder na may pangalang Kisinag ng Pag-asa. Sa loob nito ay mga spreadsheet, market analysis, listahan ng mga supplier, at isang detalyadong business plan. Ilang linggo niya itong pinagpuyatan. Isang plano para tulungan ang isang babaeng hindi man lang alam na umiiral siya sa mundo nito. Ang pagtulong na ito ay hindi dahil sa awa. Ito ay bayad utang. Isang penitensya. Dinala siya ng kanyang alaala pabalik sa isang gabing gusto na niyang kalimutan. Isang taon na ang nakalipas. Flashback. Ang malakas na tunog ng humaharurot na motorsiklo. Ang biglaang pag-screech ng mga gulong sa basang kalsada. At ang nakakabinging tunog ng pagbagsak. Nasa loob siya ng kanyang kotse, ilang metro lang ang layo, nang masaksihan niya ang lahat. Isang maliit na batang lalaki na tumatawid, at isang motorsiklong walang habas na bumangga dito bago tumakas sa dilim. Bumaba siya ng sasakyan, tumatakbo palapit. Ngunit bago pa siya makarating, nakita niya kung sino ang nagmamaneho ng motorsiklo. Ang rider na natumba, mabilis na tumayo at lumingon. Sa ilalim ng ilaw ng poste, nakita niya ang mukha ng kanyang nakababatang kapatid. Si Paolo. Takot. Yun ang nakita niya sa mga mata ni Paolo bago ito muling sumakay sa motor at pinaharurot palayo, iniwan ang isang batang duguan at walang malay sa gitna ng kalsada. Si Miguel ang bumuhat kay Leo. Siya ang nagdala sa bata sa ospital. At siya ang nakakita sa isang batang inang halos himatayin sa takot at pag-aalala. Si Alina. Hindi siya nagpakilala. Nag-iwan lang siya ng pera sa cashier para sa paunang bayad at umalis na parang isang anino. Simula noon, pasikreto na niyang binabantayan ang mag-ina. Isang paraan para pagaanin ang konsensyang bumabagabag sa kanya gabi-gabi. Ang tunog ng kanyang cellphone ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan. Si Paolo ang tumatawag. Sinagot niya ito, ang boses ay malamig at walang emosyon. Oh, Kuya. Kamusta? Baka naman pwede mo kong pahiramin ulit ng pera. May gig kami ng banda ko. Paolo, puto ni Miguel, ang boses ay puno ng galit na pilit niyang pinipigilan. Alam mo ba kung anong ginawa mo? Alam mo bang halos mamatay ang batang nabangga mo? Hanggang ngayon, dinadala ko ang kasalanang iniwan mo. Natahimik si Paolo sa kabilang linya. Kuya, di ba napag-usapan na natin to? Sabi mo ayusin mo. Akala ko ba okay na ang lahat? Walang okay, Paolo, sigaw ni Miguel, hindi na napigilan ang sarili. Napalingon sa kanya ang ilang customer sa coffee shop. Walang magiging okay hanggat hindi mo haharapin ang ginawa mo. Hanggang kailan mo ako pagtataguan sa likod ng mga kasinungalingan mo? Kuya, sorry na ti. Pinatay ni Miguel ang tawag. Napasabunot siya sa kanyang buhok, gulong-gulo. Gusto niyang sabihin kay Alina ang lahat. Gusto niyang humingi ng tawad. Pero paano? Paano niya sasabihin na ang kapatid niya ang dahilan ng lahat ng paghihirap nila? Na ang tulong na ibinibigay niya ay galing sa pamilya ng taong muntik nang pumatay sa anak niya. Tumingin siyang muli sa labas. Nakita niyang lumabas na ang lalaking bisita ni Alina. Si Marco. Nakangiti ito habang naglalakad palayo, ang postura ay puno ng kayabangan. Isang desisyon ang nabuo sa isip ni Miguel. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang assistant. Carla, may ipapahanap ako sa'yo. Yes, sir. Isang lalaki. Ang pangalan niya ay Marco Valencia. Sabi niya, CEO daw siya ng isang kumpanyang tinatawag na Valencia Innovations. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa kanya. Lahat ng kaya mong malaman. As soon as possible. Copy, sir. I'll get on it right away. Habang pinapanood niyang maglakad palayo si Marco, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang lumukob kay Miguel. Hindi ito simpleng selos. Ito ay panganib. Ang ngiti ng lalaking iyon, ang kumpiyansa nito may mali. May isang bagay na hindi tama. At hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman kung ano ito. Ilang oras pa lang ang lumipas, tumawag pabalik si Carla. Ang boses nito sa kabilang linya ay puno ng pagtataka. Sir, may problema po. Anong problema? Tanong ni Miguel, kinakabahan.
Yung kumpanya pong Valencia Innovations, wala pong record sa CAODES. Pero yung pangalan, Marco Valencia may lumabas. Pero ang kakaiba po, Sir D. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Ano yun, Carla? Sir, parang bigla na lang siyang lumitaw 2 taon na ang nakalipas. Bago ang taon na iyon, walang record, walang social media, walang kahit anong digital footprint. Para siyang isang multo na bigla na lang naging tao. Ito ang simula ng bago mong buhay, Alina. Ang mga salita ni Marco ay umalinggao sa loob ng isang mamahaling restaurant sa Bonifacio Global City. Napapalibutan sila ng mga taong nakapormal na kasuotan, mga nagkikislapang alahas, at ang mahinang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga plato. Pakiramdam ni Alina ay napunta siya sa ibang planeta. Hindi ko alam, Marco. Masyadong magarbo para sa akin, sabi ni Alina, habang pinaglalaruan ang mamahaling table napkin sa kanyang kandungan. Nakasuot siya ng bestida na ipinahiram mismo ni Marco dahil wala siyang maisuot na nararapat para sa lugar. Kailangan mong masanay, sabi ni Marco, sabay kuha sa kamay ni Alina na nakapatong sa mesa. Ang hawak nito ay mainit at magaan. This is our world now. Ang mundo ng mga taong matagumpay. Maganda pakinggan. Pero sa buong gabing iyon, habang nag-uusap sila tungkol sa negosyo, mas marami pang oras ang ginugol ni Marco sa pagkuha ng mga litrato nila, ang pagkain, ang wine, at ang mga selfie nilang dalawa para i-post sa kanyang social media. Kapag tinatanong ni Alina ang tungkol sa mga detalye ng kanilang key partnership, palagi itong may sagot na malabo at pangkalahatan. Don't worry about the small stuff, Alina. Ako na ang bahala doon. Ang trabaho mo lang ay maging maganda at mag-focus sa pagbebenta. Umuwi si Alina ng gabing iyon na mas lalong gul ang isip. May isang bahagi sa kanya na natutuwa sa atensyon, sa ideya ng isang mas magandang buhay. Pero may isa ring bahagi na hindi mapakali, isang alarmang hindi tumitigil sa pag-ingay sa loob ng kanyang ulo. Kinabukasan, habang palabas siya para magdala ng mga pakete sa pinakamalapit na courier, napansin niya ang isang bagay na kakaiba. Ang gate nila sa eskinita, na halos 1 buwan ng sira at palaging kailangan ng malakas na tulak para sumara, ay maayos na. May mga bagong tornilyo at ang bisagra ay nilagyan ng langis. Gumagana ito ng perpekto. Napakunot ang noo ni Alina. Aling Nena, kayo po ba ang nagpaayos ng gate? Tanong niya sa landlady na nagwawalis sa di kalayuan. Hindi Akala ko nga ikaw, sagot nito. Nagkibit balikat na lang si Alina. Baka isa sa mga kapitbahay nila ang nagmagandang loob. Pagdating niya sa 7-11 para magbayad ng kuryente, isa na namang sorpresa ang sumalubong sa kanya. Ma'am, bayad na po yung bill nyo, sabi ng babae sa counter. Ano po? Impossible. Due date pa lang ngayon, gulat na sabi ni Alina. Kaninang umaga pa po, ma'am. May isang lalaki pong nagbayad. Sabi niya, tulong na lang daw niya sa inyo. Lalaki. Anong itsura niya? Nag-isip ang cashier. Hindi ko po masyadong natandaan, ma'am. Simple lang po manamit. Medyo tahimik. Nagbayad lang tapos umalis na agad. Hindi si Marco yun. Si Marco, kapag gumawa ng mabuti, sinisigurado niyang may audience. Sinisigurado niyang may picture. Ang pagkalito ni Alina ay lalong lumalim. 2 klase ng tulong ang dumarating sa kanya. Isa na magarbo, maingay at laging naghahanap ng atensyon. At ang isa naman ay tahimik, praktikal, at tila nagtatago sa anino. Sino ang nag-aayos ng gate? Sino ang nagbabayad ng bill? Kung hindi si Marco, sino? Nang gabing iyon, tinawagan niya si Marco. Hi, Alina. Napatawag ka? Namiss mo ako agad, malambing na sabi nito sa kabilang linya. Marco, salamat pala, simula ni Alina, sinusubukan ang isang teorya. Salamat sa pagpapaayos ng gate natin dito. At salamat din sa pagbabayad ng kuryente ko. Nagkaroon ng 1 segundong katahimikan sa linya. Isang sandaling sapat na para maramdaman ni Alina na nahuli niya ito. Yun ba? Naman. Wala yun, mabilis na sagot ni Marco, ang boses ay biglang naging sobrang masigla. Sabi ko naman sa'yo, ako na ang bahala sa'yo. Maliliit na bagay.
Kasabay ng mga salitang iyon, isang malamig na kirot ang gumapang sa puso ni Alina. Nagsisinungaling siya. Hindi siya ang gumawa noon pero inaako niya. Ganoon ba? Salamat talaga, sabi na lang ni Alina, pinipilit na maging normal ang kanyang boses. Siyempre. Anything for you, a future business mogul, sagot ni Marco, puno ng pagmamalaki sa kanyang boses. Sige na, I have to go. May meeting pa ako. We'll talk soon. CJ, bye. Binaba ni Alina ang telepono. Hindi siya gumalaw. Nakatitig lang siya sa screen ng cellphone, na ngayon ay parang isang piraso ng yelo sa kanyang kamay. Ang kasinungalingan. Ganyan na ganyan din si Kenji, ang ama ni Leo. Magsisimula sa maliliit na bagay. Isang papuri na hindi totoo. Isang kwento na may dagdag bawas. Hanggang sa isang araw, magigising ka na lang na ang buong buhay mo ay isa na palang malaking kasinungalingan na binuo niya, at ikaw ang taang naniwala. Isang butil ng luha ang pumatak sa screen ng cellphone. Pero mabilis niya itong pinunasan. Hindi. Hindi na siya iiyak. Hindi na siya ang dating Alina. Tinuruan siya ng panahon na maging maingat. Tinuruan siya ng sakit na maghanap ng katotohanan. Hindi na siya magpapauto sa matatamis na salita at mga grandiosong pangako. Kailangan niya ng pruweba. Kailangan niyang marinig ang mga salita mula mismo sa bibig nito nang walang pag-aalinlangan. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ang voice recorder API sa kanyang cellphone. Simple lang ito, pero ito na ang kanyang magiging sandata. Huminga siya ng malalim, pinakalma ang sarili at muling tinawagan si Marco. Hello? Alina? May nakalimutan ka, sagot ni Marco, tila natutuwa sa muling pagtawag niya. Pinindot ni Alina ang record button. Sorry sa abala ulit, sabi ni Alina, sinisikap na gawing natural ang kanyang boses. May itatanong lang sana ako tungkol sa stocks. Kasi yung mga bag, parang mas marami yung brown kaysa black, baka pwede sa susunod na delivery. Isang mahinang tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Alina. Relax. Huwag mo nang problemahin yang mga maliliit na bagay na yan. Ako nang bahala dyan. Ang isipin mo, yung susunod nating dinner. May alam akong magandang lugar sa Tagaytay, napakasarap ng bulalo. Perfect yun para sa tin. Hindi, gusto ko lang kasing maintindihan yung proseso. Giit ni Alina. Ang proseso ay simple lang, magtiwala ka sa akin, sabi ni Marco, ang boses ay naging tila isang magiliw na utos. Tingnan mo ako. Tingin mo ba narating ko to kung pinoproblema ko ang kulay ng mga bag? Hindi. I look at the big picture. Palagi. Parang yung project ko dati sa Laguna. Sa Maista. Rosa. Akala ng lahat palugi na yung resort na iyon, pero sa diskarte ko, naging number 1 tourist spot ganyan ako mag-isip, Alina. Kaya sumunod ka lang sa akin at hindi ka maliligaw. CJ. Salamat ulit, Marco. Sorry sa abala. Bye. Mabilis niyang pinatay ang tawag. Hinintay niyang makatulog si Leo. Sa katahimikan ng gabi, kung saan ang tanging maririnig mo lang ay ang mahinang ugong ng electric fan at ang mga tunog ng gabi mula sa labas, isinaksak niya ang earphones sa kanyang tenga. Pinindot niya ang play button. Narinig niya ang sarili niyang boses, pilit at nanginginig. At pagkatapos ang boses ni Marco. Malambing, puno ng kumpiyansa at walang laman. Puro pangako, puro pagyayabang. Habang pinapakinggan niya ito, lalo siyang nakukumbinsi na may mali. May malaking-malaki na mali. At doon, sa gitna ng kanyang pagyayabang, narinig niya ang mga salitang nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Parang yung project ko dati sa Laguna. Sa Maista. Rosa D. Parang isang malakas na kulog ang narinig ni Alina, kahit walang ulan. Rosa, Laguna. Ang lugar kung saan siya lumaki. Ang lugar kung saan niya nakilala si Kenji. Ang lugar na tinalikuran niya para kalimutan ang lahat ng sakit. Biglang nanlamig ang kanyang mga kamay at paa. Ang pagtibok ng kanyang puso ay umalinggaw sa kanyang tenga, malakas at mabilis, na parang isang tambol na nagbabadya ng panganib. Isang imposible, nakakatakot na tanong ang biglang nabuo sa kanyang isip. Hindi kaya.
Hindi. Impossible. Pero habang inuulit-ulit niya sa kanyang isip ang boses ni Marco mula sa recording, ang imposible ay unti-unting nagiging isang nakakakilabot na posibilidad. Hindi nakatulog si Alina ng gabing iyon. Ang mga salitang Gista, Rosa, Laguna ay paulit-ulit na umuugong sa kanyang isip, parang isang sirang plaka. Ang bawat pag-ulit ay nagdudulot ng panibagong alon ng malamig na takot na gumagapang sa kanyang likuran. Kasalukuyan? O baka naman isang masamang biro ng tadhana? Kinabukasan, hindi na siya nag-aksaya ng panahon. Habang natutulog pa si Leo, nagbihis siya. Ang determinasyon ay pumalit sa takot. Hindi siya pwedeng maging biktima ulit. Hindi ngayon na may anak na siyang pinoprotektahan. Ang una niyang pinuntahan ay ang address ng opisina na ibinigay ni Marco. Isang building sa Ortigas na mukhang kagalang-galang. Pero nang tanungin niya ang guard sa lobby tungkol sa A. Valencia Innovations, tiningnan lang siya nito na parang nagtatanong siya ng isang bagay na hindi umiiral. Ma'am, wala po kaming tenant na ganyan ang pangalan dito. Sigurado po kayo sa address? Ipinakita ni Alina ang text message mula kay Marco. Floor 23, ngunit 2,304. Tiningnan ng guard ang kanyang logbook. Ma'am, yung 2,304 po, virtual office yan. Renta lang po yan para sa business address at mail handling. Walang totoong opisina doon. Parang isang balde ng malamig na tubig ang ibinuhos kay Alina. Isang virtual office. Isang address na walang laman. Isang multo. Sumakay siya ng bus pa uwi, ang isip ay lumilipad. Kung nagsinungaling si Marco tungkol sa opisina, ano pa ang mga kasinungalingan niya? Pagdating sa bahay, agad niyang tinawagan ang pinsan niyang si Rina, na nagtatrabaho sa isang AV company. Rina, pasensya na sa abala. May ipapakiusap lang sana ako. Pwede mo bang i-check ang isang pangalan para sa akin? Sino naman yan? Bago mong manliligaw, biro ni Rina. Hindi tumawa si Alina. Ang pangalan niya, Marco Valencia. Pakiusap, Rina. Kahit anong makita mo. Importante to. Naramdaman siguro ni Rina ang bigat sa boses niya. CJ. I-text ko sa'yo kapag may nahanap ako. Habang naghihintay, nag-umpisa ng magbalot ng mga order si Alina, pero ang kanyang mga kamay ay nanginginig at ang kanyang isip ay wala sa ginagawa. Maya-maya, tumunog ang kanyang cellphone. Isang tawag mula kay Marco. Napapitlag siya. Saglit siyang natigilan, tinititigan ang pangalan nito sa screen. Huminga siya ng malalim bago sagutin. Hello. Hi, Alina. Kamusta ang araw mo? Iniisip kita, sabi ni Marco, ang boses ay kasing tamis pa rin ang pulot. Pero para kay Alina ngayon, ang bawat salita ay parang laso na dahan-dahang pumapatak sa kanyang tainga. Ang bawat tawa ay parang isang insulto. Naramdaman niya ang pagbaliktad ng kanyang sikmura. Okay lang ako. Abala lang sa mga order, maikling sagot niya. That's in my girl. Huwag kang mag-alala, malapit na kitang tulungan dyan. For now, gusto ko lang marinig ang boses mo. See you soon, okay? Pagkababa ng tawag, napasandal si Alina sa pader. Bigla niyang naalala si Kenji. Ang mga pangakong walang laman. Ang mga ngiting itinatago ang kataksilan. Ang galing sa pagmamanipula ng damdamin. History is repeating itself. At sa pagkakataong ito, mas nakakatakot dahil hindi na lang puso niya ang nakataya. Isang text message ang dumating. Mula kay Rina. Insan, ang weird. Sinubukan kong hanapin yung Marco Valencia. May mga social media accounts siya, pero lahat bago. 2 years old lang. Bago ang taon na yan, wala. Walang school records, walang lumang address, walang kahit anong government records sa pangalan na yan. Parang isang multo. Sigurado ka ba sa taong yan? Mag-ingat ka, insan. Kinilabutan si Alina. Ang takot ay unti-unting napalitan ng isang malamig na galit. Isang determinasyon na mas matindi kaysa kanina. Niloko siya ni Marco. Yun ay sigurado na. Pero kung hindi si Marco ang Key Angel supplier, sino? Sino ang totoong tumutulong sa kanya? Sino ang nag-ayos ng kanilang gate? Sino ang nagbayad ng kanyang kuryente?
Dali-dali siyang nagbihis. Kailangan niyang malaman. Kailangan niyang makahanap ng isang totoong sagot sa gitna ng lahat ng kasinungalingan. Bumalik siya sa 7-Eleven. Ang cashier na nakausap niya kahapon ang nandoon ulit. Miss, ako po yung kahapon. Yung nagtanong tungkol sa nagbayad ng bill ko, sabi ni Alina, sinubukang ngumiti. Ay, opo, ma'am. Naalala ko po kayo. Pwedeng-pwede po ba akong makahingi ng pabor? Kahit sobrang abala po. Pwede ko po bang masilip yung kikis nyo kahapon ng umaga? Gusto ko lang po talagang makita kung sino yung lalaki. Gusto ko siyang pasalamatan ng personal. Nag-alangan ang cashier. Nako, ma'am, bawal po talaga yan. Policy po ng company. Sige na, miss. Isang saglit lang. Hindi ko po ipagsasabi kahit kanino. Napakalaking tulong po kasi talaga noon sa akin, pagmamakaawa ni Alina, ang boses ay halos maging pakiusap. Nakita siguro ng cashier ang desperasyon sa kanyang mga mata. Bumuntong hininga ito. Sige po, ma'am. Pero isang mabilis na silip lang, ha? Dinala siya nito sa maliit na office sa likod. Sa isang monitor, nirewind nito ang recording. Tinuro ni Alina ang oras. At doon, sa isang medyo malabong kuha ng kamera, nakita niya. Isang lalaking nakatalikod, nag-aabot ng bayad sa cashier. Hindi niya makita ang mukha. Pero pamilyar ang tindig. Pamilyar ang suot na itim na jacket. Pamilyar ang buhok. Nanigas si Alina sa kanyang kinatatayuan. Siya, yun. Ang lalaking palaging nakaupo sa coffee shop sa tapat ng kanilang eskinita. Bumagsak ang report sa ibabaw ng makintab na mesa ni Miguel na may kasamang malakas na kalabog. Sir, eto na po yung full report tungkol kay Marco Valencia, sabi ni Carla, ang kanyang executive assistant. Ang boses nito ay maihalong pag-aalala. Pinulot ni Miguel ang folder. Sa loob nito ay mga printout ng mga peking dokumento, mga social media profile na halatang gawa-gawa lang, at ang pinakaimportante sa lahat, isang litrato. Isang lumang litrato, medyo malabo, na nakuha ni Carla mula sa archives ng isang lumang kaso ng estafa. Ang lalaki sa litrato ay mas payat, iba ang gupit ng buhok, at may bigote. Pero ang mga matang iyon ay hindi maipagkakaila. Ang mga matang puno ng kayabangan at panloloko. At ang pangalang nakasulat sa ilalim ng litrato, Kenji Tanaka. Parang may bumara sa lalamunan ni Miguel. Kenji Tanaka. Ang pangalang iyon ay nagbalik sa kanya sa nakaraan. Mga 5 taon na ang nakalipas, bago pa man lumaki ang kanyang logistics company, mayroon siyang isang empleyado. Isang mabait at masipag na babae mula sa accounting department. Isang araw, bigla na lang itong nag-resign, umiiyak. Nang usisain niya, umamin ito. Niloko raw siya ng boyfriend niya. Tinangay ang lahat ng ipon niya at bigla na lang naglaho. Ang pangalan ng boyfriend, Kenji Tanaka. Si Marco Valencia ay si Kenji Tanaka. Ang parehong ahas na nanloko sa empleyado niya noon ay ang siya ring ahas na umaaligid ngayon kay Alina. Punyeta, bulong ni Miguel, ang kamao niya ay nakakuyom ng mahigpit sa ibabaw ng mesa. Hindi ito nagkataon lang. Ang taong ito ay isang profesional na manloloko. Isang mandaragit na ang target ay mga babaeng mag-isa at nangangailangan. Mga babaeng katulad ni Alina. Isang alaala ang muling pumasok sa kanyang isip. Flashback. Nasa loob sila ng opisina ng kanilang ama. Si Paolo ay nakayuko, umiiyak. Si Miguel ay nakatayo sa tabi nito, matigas ang mukha. Hindi ko sinasadya, kuya. Dad. Natakot lang ako, hagulgol ni Paolo. Ang kanilang ama, isang respetadong negosyante, ay minasahe ang kanyang sentido. Miguel, ikaw na ang bahala dito. Ayusin mo. Walang pwedeng makaalam na si Paolo ang may gawa. Masisira ang pangalan ng pamilya natin. Isipin mo ang negosyo. Pero, Dad, paano yung bata? Paano yung nanay niya? Protesta ni Miguel. Magbayad ka. Magbayad ka ng malaki. Pera lang ang kailangan nila, sagot ng kanyang ama, ang boses ay malamig. Ang utang na ito ay hindi lang sa kanila, Miguel. Utang mo ito sa pamilya. Itago mo ang sikretong ito. Ang utang. Ang totoong utang. Hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa konsensya.
Ang konsensyang binabayaran niya araw-araw habang pinapanood niya si Alina mula sa malayo. Sir, okay lang po kayo? Tanong ni Carla na nag-aalala sa pananahimik niya. Umiling si Miguel, pilit na iwinaksi ang alaala. Carla, may emergency akong pupuntahan. I-cancel mo lahat ng meetings ko ngayong hapon. Pero sir, yung meeting po sa board. Cancel it, mariing sabi ni Miguel. Nagmamadali siyang lumabas ng opisina. Kailangan niyang puntahan si Alina. Kailangan niyang sabihin dito ang lahat. Hindi na mahalaga kung ano ang isipin nito tungkol sa kanya o sa pamilya niya. Ang mahalaga ay mailigtas niya si Alina mula kay Marco. Gabi na nang makarating siya sa Taguig. Ipinark niya ang kanyang sasakyan sa isang madilim na bahagi ng kalye, ilang metro mula sa eskinita ni na Alina. Nagdadalawang isip siya. Anong sasabihin niya? Paano siya magsisimula? Hi, ako yung stalker mo sa coffee shop, at ang kapatid ko ang muntik ng pumatay sa anak mo, at yung manliligaw mo ngayon ay isang kilalang manluloko. Napabuntong hininga siya. Masyadong komplikado. Nagpa siyang magsulat na lang muna ng isang liham. Isang warning. Isang bagay na hindi magpapakilala sa kanya, pero magbibigay ng babala kay Alina. Kumuha siya ng papel at ballpen mula sa kanyang glove compartment. Habang nagsusulat siya, isang anino ang dumaan sa kanyang harapan. Itinaas ni Miguel ang kanyang tingin. Si Marco. Nakatayo ito sa bukana ng eskinita, tila may hinihintay. Lumingalinga ito at nang makitang walang tao, dahan-dahan itong lumapit sa isang motorsiklong nakapark sa gilid. Ang motorsiklo ni Alina. Mula sa kanyang bulsa, may kinuha si Marco. Isang maliit na bagay na kumislap sa ilalim ng ilaw ng poste. Isang nail cutter. Isang maliit na screwdriver. Maingat nitong binuksan ang takip ng tangke ng gasolina ng motor. At may ibinuhos ito sa loob. Asukal. Asin. Isang bagay na siguradong sisira sa makina. Hindi pa ito nakontento. Lumuhod ito at may kinalikot sa gulong sa likod, malapit sa kadena. Isang maliit na pagputol. Hindi sapat para mapansin agad, pero sapat para maging sanhi ng malubhang aksidente kapag tumatakbo na ng mabilis. Hindi ito panloloko. Ito ay paninira. Sabotahe. Isang paraan para lalong gawing miserable ang buhay ni Alina, para lalong magmukhang tagapagligtas si Marco kapag tumulong itong muli. Nanlamig ang buong katawan ni Miguel. Ang taong ito ay hindi lang isang manloloko. Isa siyang demonyo. Nag-init ang kanyang ulo. Ang unang instinct niya ay lumabas ng kotse at suntukin ito. Pero pinigilan niya ang sarili. Hindi iyon ang tamang paraan. Mas lalo lang gugulo. Nagtago siya sa dilim ng kanyang sasakyan, pinanood si Marco na parang walang nangyari, itinaas ang hood ng kanyang jacket, at naglakad palayo. Naiwan si Miguel sa loob ng kotse, ang puso niya ay dumadagundong sa galit at pag-aalala. Ang papel na hawak niya ay lukot na sa kanyang kamao. Hindi na sapat ang isang simpleng warning. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang makalapit kay Alina. Bago pa man siya makapinsala ng mas malala. Kinabukasan, maagang nagising si Alina. Ang imahe ng lalaki sa kihisi ay hindi nawala sa kanyang isip habang siya'y naliligo, habang nagtitimpla ng kape, at habang hinahanda ang mga order na kailangan niyang i-deliver. Siya. Ang lalaki sa coffee shop. Hindi si Marco. Ang katotohanang iyon ay nagdulot sa kanya ng isang kakaibang pakiramdam, isang halo ng ginhawa at matinding kaba. Ginhawa dahil napatunayan niyang tama ang kanyang hinala kay Marco. Kaba dahil may isa na namang misteryosong tao sa buhay niya. Ano ang motibo nito? Bakit siya tinutulungan ng patago? Mommy, aalis ka po, tanong ni Leo, nakakagising lang. Ngumiti si Alina at hinalikan ito sa noo. Anak, mabilis lang si Mommy. I-deliver ko lang tong mga order. Diyan ka lang kay Aling Nena, ha? Isinampa niya ang malaking plastic bag na puno ng mga pakete sa likod ng kanyang luma pero maaasahang motorsiklo. Ngunit nang subukan niyang i-start ito, walang nangyari. Isang mahinang tunog lang na parang ubo ng isang matanda. Sinubukan niya ulit. At ulit. Wala. Hay, nako.
Wag naman ngayon, bulong niya sa sarili, nararamdaman na ang pag-akyat ng inis. Kapag minamalas ka nga naman talaga. Pawis na siya sa kasisipa sa kickstart, pero ayaw talagang umandar ng motor. Ang mga customer niya ay naghihintay. Ang reputasyon ng kanyang shop ay nakasalalay dito. Ang frustrasyon ay unti-unti nang nagiging desperasyon. Miss, mukhang may problema po kayo sa motor. Isang boses ng lalaki ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Isang boses na kalmado at medyo mahiyain. Nang lumingon siya, natigilan siya. Nakatayo doon, sa ilalim ng sikat ng araw, ang lalaki mula sa coffee shop. Nakasuot ito ng simpleng itim na jacket at maong pants. Ang parehong lalaking nakita niya sa kiki. Ayaw mag-start, sagot ni Alina, hindi alam kung ano ang dapat maramdaman. Lumapit ang lalaki. Pwede ko bang tingnan? Nag-alinlangan si Alina. Pero ano pa bang pagpipilian niya? Sige, sabi niya, umatras ng kaunti para bigyan ito ng espasyo. Lumuhod ang lalaki at sinimulang suriin ang makina. Ang mga kamay nito ay mabilis at sigurado, na para bang sanay na sanay sa ginagawa. Habang pinapanood niya ito, napansin ni Alina ang pagkakaiba nito kay Marco. Walang kayabangan. Walang mga salitang mabulaklak. Tanging tahimik na pagkilos lamang. May kinuha itong tool mula sa maliit na compartment ng motor. Binuksan nito ang takip ng tangke ng gasolina at inamoy ito. Biglang kumunot ang noo nito. Pagkatapos, sinilip nito ang brake line malapit sa gulong. Nakita ni Alina ang pagbabago sa ekspresyon nito, isang mabilis na pagdaan ng galit sa mga mata nito bago ito muling naging kalmado. May naglagay ng asukal sa tangke mo, sabi nito, ang boses ay seryoso. At may kaunting hiwa ang brake line mo. Mabuti na lang at hindi ka nakaalis. Delikado to. Nanlamig ang buong katawan ni Alina. Sabotahe. Hindi lang ito simpleng sira. May sumira nito ng sadya. Walang imik na kumilos ang lalaki. Inalis nito ang gasolina, nilinis ang kung anong kailangang linisin, at pansamantalang inayos ang brake line. Ang mga kamay nito ay naging puno ng langis at grasa. Habang pinapanood niya ito, biglang nag-connect ang lahat sa isip ni Alina. Ang key. Ang pag-aayos ng gate. Ang lalaking ito. Ikaw yung lalaki sa coffee shop, di ba? Hindi niya napigilang itanong. Natigilan ang lalaki sa ginagawa. Dahan-dahan itong tumingin sa kanya, at sa unang pagkakataon, nakita ni Alina ang pagkataranta sa mga mata nito. Namula ang mga tenga nito. Sagot nito, umiiwas ng tingin at bumalik sa pagkukumpuni. Doon lang kasi ang opisina ko sa malapit. At ikaw din yung nagbayad ng kuryente ko. Hindi na ito sumagot. Pero ang pananahimik nito ay isang malinaw na pag-amin. Nang matapos ito, pinunasan nito ang mga kamay sa isang basahan. Okay na iyan pansamantala. Pero kailangan mo yang dalhin sa mekaniko para maayos ng husto. Lalo na yung preno. Tumayo ito. Subukan mong i-start. Sumunod si Alina. Sa isang sipa lang, umandar ang makina, ang tunog nito ay muling naging normal. Humarap siya sa lalaki. Ang puso niya ay puno ng pasasalamat at pagtataka. Salamat. Sobrang salamat. Ano ng pangalan mo? At bakit mo to ginagawa? Nagkamot ito ng ulo, tila hindi komportable sa atensyon. Miguel. Tawagin mo na lang akong Miggy. At wala ayun. Nakita lang kitang nahihirapan. Bago pa man makapagsalita ulit si Alina, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Sa screen, nakita niya ang pangalan ni Marco. Napabuntong hininga siya. Kailangan niyang sagutin. Sandali lang, sabi niya kay Miguel. Lumayo siya ng kaunti. Hello, Marco. Alina. Where are you? Kanina pa kita tinatawagan. I have good news. May nahanap na akong murang mekaniko para sa motor mo, in case masira. Just call me, okay? I'm always here to save the day. Nandidiri na napatingin si Alina sa kanyang motor na kalilinis lang ni Miguel. Ang kasinungalingan. Ang pagmamanipula. Napakalinaw na ng lahat. CJ, Marco. Salamat. Tawagan na lang kita mamaya. Mabilis niyang binaba ang tawag.
Nang lumingon siya, paalis na si Miguel. Miggy, sandali, tawag niya. Lumingon ito. Salamat ulit. Utang ko to sa'yo, sinserong sabi ni Alina. Isang maliit at nahihiyang ngiti ang sumilay sa labi ni Miguel. Wala ayon. Mag-ingat ka sa pagdadrive. At mabilis itong tumalikod at naglakad palayo, na parang gustong-gusto ng takasan ang sitwasyon. Sumakay si Alina sa kanyang motor. Habang pinapatakbo niya ito palayo, hindi nawala sa isip niya ang imahe ni Miguel. Ang mga mata niyang seryoso pero may bahid ng hiya. Ang mga kamay niyang puno ng grasa. Ang tahimik niyang pagtulong. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakaramdam siya ng isang bagay na mas malalim pa sa pasasalamat. Isang pakiramdam ng kaligtasan. Pagdating niya sa kanyang destinasyon, habang nag-aabot ng pakete, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa isang numerong hindi niya kilala. Binuksan niya ito. 2 pangungusap lang. Mag-ingat ka kay Marco. Hindi siya ang inaakala mo. Ang text message na iyon ay parang isang susi. Isang susi na bumuka sa isang pinto sa isip ni Alina, isang pinto na matagal na niyang isinara at pilit na kinalimutan. Mag-ingat ka kay Marco. Hindi siya ang inaakala mo. Sino ang nag-text? Si Miguel kaya? O isa sa mga taong naloko na rin ni Marco? Hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay ang babala. Isang kumpirmasyon sa lahat ng kanyang mga hinala. Hindi siya mapakali. Pagka-uwi niya, paikot-ikot siya sa loob ng kanilang maliit na apartment. Ang pagod sa maghapong pagde-deliver ay napalitan ng isang nakakabalisang enerhiya. Tinitingnan niya si Leo na mahimbing na natutulog at isang matinding takot ang kumakalat sa kanyang dibdib. Kailangan niyang protektahan ang kanyang anak. Kailangan niyang malaman kung sino talaga si Marco Valencia. Ang mga salita mula sa voice recording ay bumalik sa kanya, malinaw at nakakakilabot. Sa Maista, Rosa, Laguna. Ang lugar na iyon. Ang lugar na sumisimbolo sa kanyang pinakamalaking pagkakamali. Isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isip. Isang ideya na nakakatakot pero kailangan niyang gawin. Kinuha niya ang kanyang lumang laptop na matagal nang hindi nabubuksan. Amoy alikabok ito nang buksan niya. Hinintay niyang mag-boot ito, ang bawat segundo ay parang isang oras. Binuksan niya ang browser at pumunta sa login page ng kanyang lumang email address. Isang email address na hindi na niya ginagamit simula nang lisanin niya ang sta. Rosa. Isang email address na naglalaman ng lahat ng alaala niya kay Kenji. Enter password. Sinubukan niya ang dati niyang password. Invalid. Sinubukan niya ulit. Invalid. Napapikit siya. Ano nga ba yun? Forgot password. Kinlik niya ito. Security question. What is the name of your first pet? Ang aso nilang dalawa ni Kenji. Si Mochi. Nanginginig ang mga kamay niya habang tinatype ang pangalan. MOXHI. Password reset link sent to your recovery email. Dali-dali niyang binuksan ang bago niyang email. Nandoon ang link. Sa ilang click lang, nakagawa na siya ng bagong password. At sa isang huling, nanginginig na pag-click. Bumukas ang kanyang lumang inbox. Para siyang pumasok sa isang ghost town. Ang mga email ay mula sa mga taong hindi na niya kinakausap. Mga imbitasyon sa mga event na tapos na. At mga email mula sa kanya. Mula kay Kenji. Ang subject lines ay parang mga multo mula sa nakaraan. Miss na kita. Dinner mamaya. Para sa future natin. Binaliwala niya ang mga ito. Hindi ito ang kanyang hinahanap. May isa siyang folder doon na may pangalang T. Kenji. Ang pangalan ng lalaking minahal niya ng buo at sumira sa kanya ng todo. Kinlik niya ang folder. Puno ito ng mga litrato. Mga selfie nilang dalawa sa Tagaytay. Mga litrato sa isang beach sa Batangas. At ang isang litratong laging nagpapangiti sa kanya noon. Isang litrato nila sa isang perya sa sta. Rosa, pareho silang tumatawa habang hawak ang isang malaking stuffed toy. Masaya sila. Walang kamalay-malay sa kasinungalingang paparating. Tinitigan niya ang mukha ni Kenji sa litrato. Payat ito noon, medyo sunog sa araw, at iba ang gupit. Pero ang mga mata ang mga matang nangungusap.
Ang ngiting abot tenga. Biglang may naalala si Alina. Kinuha niya ang kanyang cellphone at binuksan ang social media profile ni Marco Valencia. Nag-scroll siya pababa hanggang sa makita niya ang isang litratong pinost nito noong nakaraang linggo, isang selfie na kuha sa mamahaling restaurant kung saan sila nag-dinner. Inilagay niya ang cellphone sa tabi ng laptop. Ang luma at ang bago. Ang nakaraan at ang kasalukuyan. Pinagmasdan niya ang dalawang mukha. Ang mukha ni Kenji at ang mukha ni Marco. Si Marco ay mas matipuno ngayon. Mas formal manamit. Mas mukhang mayaman. Pero, ang hugis ng mga mata. Parehong-pareho. Ang kurba ng labi kapag ngumingiti. Magkatulad. At doon, sa gilid ng kaliwang kilay ni Marco, may isang maliit na nunal. Isang nunal na madalas niyang halikan noon. Tiningnan niya ang lumang litrato ni Kenji. Nandoon din medyo natatakpan ng buhok, pero nandoon. Maliit, pero hindi maipagkakaila. Parang huminto ang mundo. Hindi siya makahinga. Ang dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Ang ugong sa kanyang tenga ay mas malakas pa kaysa sa tunog ng electric fan. Hindi. Hindi maaari. Pero habang tinititigan niya ang dalawang litrato, ang lahat ng pagdududa ay nawala at napalitan ng isang nakakakilabot, nakakasindak na katotohanan. Si Marco Valencia ay si Kenji Tanaka. Ang anghel na tumutulong sa kanya ay ang demonyong sumira sa buhay niya. Ang business partner niya ay ang ama ng kanyang anak. Bumalik siya. Bumalik siya para lokohin siyang muli. Napahawak si Alina sa kanyang bibig, pinipigilan ang isang sigaw ng pangingilabot. Nagsimulang mag-unahan sa pagpatak ang kanyang mga luha. Luha ng galit, ng takot at ng matinding pagkaduro. Hie! 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 Isang katok sa pinto ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Natigilan si Alina. Nanigas siya sa kanyang kinaupuan. Sino iyon? Gabi na. Hie! 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 Mas malakas ngayon. Dahan-dahan siyang tumayo, ang mga binti ay parang jelly. Naglakad siya papunta sa pinto, ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Sumilik siya sa butas. Isang malamig na takot ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Si Marco. Nakatayo sa labas, may isang ngiting hindi maipinta sa kanyang mga labi. Isang ngiting alam ang lahat. Bago pa man siya makagalaw o makasigaw, nagsalita si Marco mula sa labas ng pinto. Ang boses ay kalmado pero puno ng panunuya, sapat na para marinig niya. Sorpresa ba, Alina? O dapat ko bang sabihin na? Mommy ng anak ko. Ang mga salita ni Marco ay parang isang matulis na patalim na tumagos sa pinto at dumiretso sa puso ni Alina. Nakatayo lang siya, hindi makagalaw, hindi makahinga. Ang isip niya ay blanko. Ang tanging naririnig niya lang ay ang malakas na pagkabog ng kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang nanginginig na kamay sa doorknob. Bawat segundo ay parang isang kawalang hanggan. Sa huli, wala siyang pagpipilian. Pinilit niyang ikutin ito at dahan-dahang binuksan ang pinto. Bumungad sa kanya ang mukha ni Kenji. Hindi na ito si Marco, ang maginoong businessman. Ito si Kenji. Ang ngiti sa kanyang labi ay hindi na matamis, ito ay mapanlait. Ang mga mata niya ay hindi na nang aakit, ito ay nanunukso, nagagalak sa takot na nakikita nito sa mukha ni Alina. Papasukin mo ba ako, o dito na lang tayo sa labas mag-usap, sabi nito, ang boses ay puno ng kayabangan. Umatras si Alina, binibigyan ito ng daan. Pumasok si Kenji sa loob na parang siya ang may-ari ng lugar. Inilibot niya ang kanyang tingin sa maliit na apartment, sa mga kahon ng paninda, sa mga laruan ni Leo na nakakalat sa sahig. Jitsen, sinag ng pag-asa, sabi nito, tinuturo ang isang nakaprint na logo sa isa sa mga kahon. Magandang pangalan. Nakakatawa pero maganda. Dumiretso ito sa nag-iisang upuan at umupo, ipinatong ang isang binti sa ibabaw ng isa, na para bang isang hari sa kanyang trono. Paano mo ako nahanap, halos pabulong na tanong ni Alina. Tumawa si Kenji, isang tawang malamig at walang saya. Alina. Sa panahon ngayon, lahat nahahanap. Lalo na kung may konting success story. Nakita ko ang shop mo online. Nakita ko ang mga pictures mo.
At naisip ko, tingnan mo nga naman, ang babaeng iniwan ko, mukhang umaasenso. Siyempre, bilang isang mabuting tao, naisip kong kailangan kitang tulungan. Ang bawat salita ay tumatago sa kanya. Ang mga produkto ang angel supplier. Investment ko iyon, putol ni Kenji. Isang maliit na puhunan para makuha ulit ang tiwala mo. At mukhang naging effective naman, di ba? Akalain mo, ang isang Marco Valencia, nahulog mula sa langit para sagipin ka. Naramdaman ni Alina ang pag-akyat ng galit, pumalit sa kanyang takot. Anong kailangan mo? Pera. Yun ba? Pagkatapos mo akong lokohin noon, babalik ka para kunin ang kakarampot na naipundar ko. Sumandal si Kenji sa upuan, ang ngiti ay hindi nawawala sa kanyang mga labi. Exactly. Matalino ka pa rin pala. Simple lang naman ang gusto ko, Alina. Ang lahat ng kinikita ng sinag ng pag-asa mo. Simula ngayon, sa akin na mapupunta. Baliw ka na, sigaw ni Alina. Hinding-hindi ako papayag. Biglang nagbago ang mukha ni Kenji. Nawala ang ngiti at napalitan ito ng isang malamig at mapanganib na tingin. Talaga? Sigurado ka? Dahan-dahan itong tumayo at lumapit sa kanya. Bawat hakbang nito ay parang isang dagok sa kanyang dibdib. May dalawa kang pagpipilian, Alina, sabi nito, ang boses ay mahina pero puno ng lason. Una, ibibigay mo sa akin ang pera ng walang tanong. Tahimik. Walang gulo. Hinawakan nito ang baba ni Alina, pilit na itinaas para magkatinginan sila. O pangalawa, sasabihin ko sa anak natin kung sino ang tunay niyang ama. Sasabihin ko sa kanya na ang mommy niya, isang sinungaling na ipinagkait sa kanya ang karapatang makilala ang sarili niyang tatay. Naramdaman ni Alina na parang gumuho ang sahig na kanyang kinatatayuan. Ang pinakamasama niyang bangungot ay nagkakatotoo. Huwag mong idamay si Leo dito, pakiusap niya, ang boses ay basag na. Bakit hindi? Anak ko rin siya, sabi ni Kenji, binitawan siya. At kung hindi ka pa rin susunod, baka maisipan kong ipaglaban ang custody niya. Sa tingin mo, sino ang mas paniniwalaan ng korte? Isang successful businessman na tulad ko, o isang babaeng halos hindi makabayad ng upa? Sa sandaling iyon, isang maliit na boses ang narinig nila mula sa kwarto. Mommy! Natigilan silang dalawa. Lumabas si Leo mula sa kulambo, kinukusot ang kanyang mga mata. Napatingin ito kay Kenji, ang mukha ay nagtataka. Agad na nagbago ang anyo ni Kenji. Isang malapad na ngiti ang muling lumitaw sa kanyang labi, ang ngiting ipinakilala niya bilang si Tito Marco. Lumuhod ito para maging kapantay ni Leo. Hello, champion. Nagising ba kita? Nagmadaling lumapit si Alina at niyakap si Leo, itinago ang bata sa kanyang likuran na parang isang leonang pinoprotektahan ang kanyang anak. Huwag kang lalapit sa kanya, nang gigigil niyang sabi. Tumingin si Kenji sa kanya, ang mga mata ay nang aasar. Pag-isipan mong mabuti, Alina. Hihintayin ko ang tawag mo bukas. Tumayo na ito, inayos ang kanyang damit at naglakad papunta sa pinto. Bago ito tuluyang lumabas, lumingon itong muli. Huwag mo akong subukan, Alina. Alam mo kung ano ang kaya kong gawin. At umalis na ito, iniwan ang pinto na nakabukas. Napaluhod si Alina sa sahig, mahigpit na yakap-yakap si Leo na nagsisimula ng umiyak, hindi na iintindihan ang nangyayari. Umiiyak na rin si Alina, pero walang tunog. Tahimik na mga luhang dumadaloy sa kanyang pisngi. Ang mga luhang iyon ay hindi lang para sa sakit. Para iyon sa pagkatalo. Wala siyang laban. Wala siyang pera. Wala siyang kapangyarihan. Nakulong siya. Ang nakaraan na akala niya ay nabaon na niya ay bumalik para sirain ang kanyang kasalukuyan at agawin ang kanyang kinabukasan. Lahat ay nawala. Sa gitna ng kanyang paghihinagpis, tumunog ang kanyang cellphone. Nanginginig niyang kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Isang numerong hindi pamilyar. Ang numerong nag-text sa kanya kanina. Sinagot niya ito, ang boses ay halos hindi marinig. Hello? Alina? Si Miguel to, sabi ng boses sa kabilang linya. Narinig ko ang nangyari. Alam ko ang lahat tungkol kay Marco. Pakiusap, hayaan mo akong tulungan ka. Ang pangalang Miguel. Ang lalaking tumulong sa motor niya. Ang lalaking nagbayad ng kanyang kuryente.
Ang lalaking nagmamasid. Isa na namang misteryo. Isa na namang lalaking may mga sekreto. Sa puntong iyon, ang isip ni Alina ay hindi na makapag-isip ng tama. Ang tiwala niya ay durog na. Ang puso niya ay pagod na. Para sa kanya, lahat ng lalaki ay pare-pareho. Lahat sila ay sinungaling. Layuan niyo ako, sigaw niya sa telepono, ang boses ay puno ng galit at sakit. Lahat kayo mga sinungaling. Huwag na huwag ka nang tatawag ulit. At ibinagsak niya ang tawag. Ibinato niya ang cellphone sa kabilang dulo ng kwarto, kung saan ito tumama sa pader at nagkawatak-watak. Naiwan siyang nakaluhod sa sahig, yakap ang kanyang umiiyak na anak, sa gitna ng katahimikang mas masakit pa kaysa sa kahit anong sigaw. Ang huling sigaw ni Alina, isang sigaw na puno ng sakit at kawalan ng tiwala, ay parang isang suntok sa dibdib ni Miguel. Pagkatapos ay ang tunog ng katahimikan. Naputol ang linya. Nakatayo lang siya sa gitna ng kalsada, hawak ang kanyang cellphone. Ang mahinang ambon kanina ay unti-unti nang lumalakas, ang malalamig na patak ng ulan ay nagsisimulang bumasa sa kanyang damit. Pero hindi niya ito alintana. Ang nararamdaman niyang lamig sa loob ay mas matindi. Lahat kayo mga sinungaling. Tama siya. Nagsinungaling din siya sa kanyang paraan. Nagtago siya. Nagmasid mula sa malayo. Akala niya, sapat na ang pagtulong ng patago. Akala niya, mapoprotektahan niya ito habang pinoprotektahan din ang sikreto ng kanyang pamilya. Pero nagkamali siya. Ang pananahimik niya ang nagbigay ng pagkakataon sa isang demonyo para makapasok sa buhay ni Alina. Binalot niya ang kanyang mga daliri sa cellphone. Hindi pwedeng dito magtapos. Hindi siya pwedeng sumuko ngayon. Hindi na ito tungkol sa utang na loob o konsensya. Ito ay tungkol kay Alina at kay Leo. Ipinasok niya ang cellphone sa kanyang bulsa at nagsimulang maglakad. Bawat hakbang sa basang kalsada ay mas mabigat kaysa sa nauna. Ang ulan ay bumubuhos na ngayon pero hindi siya tumigil. Diretso lang ang kanyang lakad patungo sa eskinita kung saan nakatira ang babaeng gumugulo sa kanyang isip at puso. Nakarating siya sa tapat ng pinto. Ang parehong pinto kung saan niya nakitang lumabas si Kenji kanina. Huminga siya ng malalim at kumatok. Walang sumasagot. Kumatok siyang muli, mas malakas ngayon. Alina! Maya-maya, dahan-dahang bumukas ang pinto. Bumungad sa kanya si Alina. Ang mukha nito ay basang-basa sa luha, ang mga mata ay namumugto at puno ng galit. Ang buhok nito ay magulo. Ito ang itsura ng isang taong nawalan na ng lahat. Anong kailangan mo? Sabi nito, ang boses ay pagod at walang emosyon. Hindi ba sinabi ko nang layuan mo ako? Sinubukan nitong isara ang pinto, pero mabilis na iniharang ni Miguel ang kanyang kamay. Pakiusap, sabi ni Miguel, ang boses niya ay nanginginig dahil sa lamig at sa bigat ng kanyang sasabihin. Ang tubig ulan ay tumutulo mula sa kanyang buhok, pababa sa kanyang mukha. Pakinggan mo muna ako. Kahit 5 minuto lang. Pagkatapos nito, kung gusto mo pa ring umalis ako, aalis ako. Tinitigan siya ni Alina, ang mga mata ay nagsusuri, naghahanap ng panibagong kasinungalingan. Pero siguro, may nakita itong iba sa itsura ni Miguel, isang desperasyon na katulad ng sa kanya. Dahan-dahan itong binitawan ang pinto at umatras. Pumasok si Miguel, nag-iwan ng mga basang baka sa sahig. Isinara niya ang pinto sa likuran niya. Ang katahimikan sa loob ng apartment ay nakakabingi. Hindi siya nagsalita agad. Hinayaan niya munang humupa ang unang bugso ng galit ni Alina. Hindi ko alam kung paano sisimulan, panimula niya, ang boses ay mahina. Pero kailangan mong malaman ang lahat. Walang labis, walang kulang. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Alina. 1 taon na ang nakalipas, ang taong bumangga kay Leo kapatid ko. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Alina. Ang galit ay napalitan ng pagkalito. Ng gulat. Si Paolo. Nakababata kong kapatid, pagpapatuloy ni Miguel, ang bawat salita ay parang isang tinik na binubunot niya mula sa kanyang lalamunan. Lasing siya noon. Natakot. At iniwan niya si Leo sa kalsada. Nakita ko ang lahat. Napaatras si Alina, napahawak sa mesa para suportahan ang sarili. Bakit hindi mo sinabi? Dahil naduwag ako, pag-amin ni Miguel, ang tingin ay napunta sa sahig,
hindi makatingin kay Alina dahil sa hiya. Dahil sa pamilya ko. Sa pangalan namin. Pero ako ang nagdala sa kanya sa ospital. Ako ang nag-iwan ng paunang bayad. Simula noon, hindi na ako matahimik. Araw-araw, gabi-gabi, binabagabag ako ng konsensya ko. Kinuha niya ang kanyang wallet, ang mga kamay ay nanginginig. Inilabas niya ang isang nakatuping resibo. Ang resibo mula sa ospital. Petsa, eksaktong 1 taon na ang nakalipas. Sa ilalim, nakasulat ang pangalan niya. Inilabas din niya ang kanyang cellphone, at ipinakita ang mga screenshot ng bank transfer, mga anonymous na pagbabayad sa bills ni Alina na nahanap niya. Kaya ako tumulong, sabi niya, ang boses ay basag na. Kaya ako nagpadala ng stocks. Dahil sa konsensya. Akala ko, yun ang tamang paraan para makabawi sa kasalanan ng kapatid ko nang hindi nasisira ang pamilya ko. Itinaas niyang muli ang kanyang tingin. Nakita niya ang mga luhang muling dumadaloy sa mga pisngi ni Alina. Pero hindi na ito luha ng galit. Ito ay luha ng pagkalito, ng sakit na mas malalim pa. Pero habang tumatagal, pagpapatuloy ni Miguel, lumapit siya ng isang hakbang, habang pinapanood kita araw-araw kung paano ka lumalaban para kay Leo, kung gaano ka katatag hindi na lang iyon dahil sa konsensya. Umiling siya. Mali ako, Alina. Mali ako na nagtago. Dapat noon pa lang, sinabi ko na sa iyo ang totoo. At dahil sa pananahimik ko, binigyan ko ng pagkakataon ang isang halimaw na katulad ni Kenji. Ipinakita niya ang litrato ni Kenji Tanaka sa kanyang cellphone. Alam ko kung sino siya. Matagal na niyang ginagawa to, isa siyang profesional na manloloko. Napatingin si Alina sa litrato pagkatapos ay kay Miguel. Ang lahat ng impormasyon ay tila bumubuhos sa kanya ng sabay-sabay. Isa siyang demonyo, Alina, mariing sabi ni Miguel. At hindi ko hahayaang saktan niya kayo. Hindi ko nahahayaang may mangyaring masama sa inyo. Hinding-hindi na. Nakatayo lang silang dalawa sa gitna ng kwarto, napapalibutan ng katahimikan at ng tunog ng malakas na ulan sa labas. Ang lahat ng sekreto ay nakalantad na. Walang nang natitirang itatago. Matagal na hindi nagsalita si Alina. Pinunasan niya ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang kamay. Tumingin siya kay Miguel, hindi na sa mga mata ng isang kalaban, kundi sa mga mata ng isang taong naghahanap ng kasagutan, ng isang kakampi sa gitna ng digmaan. Huminga siya ng malalim, ang kanyang mga balikat ay tila gumaan kahit paano. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Miguel, ang kanyang boses ay mahina pero matatag. Kayon anong gagawin natin? Ang tanong ni Alina ay hindi isang tanong ng pagsuko. Ito ay isang tanong ng pakikipaglaban. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa. Ang takot na bumabalot sa kanya ay hindi nawala, pero ngayon may kasama na itong tapang. Umupo silang dalawa ni Miguel sa maliit na mesa. Sa labas, ang ulan ay unti-unti nang tumitila. Sa loob, isang plano ang unti-unting nabubuo. Kailangan natin ng ebidensya, sabi ni Miguel, ang boses ay seryoso at nakapokus. Hindi sapat ang salita laban sa salita. Kailangan nating mahuli siya sa akto. Pero paano, tanong ni Alina. Matalino siya. Maingat. Lahat ng manloloko may kahinaan, sagot ni Miguel. At ang kahinaan niya ay ang kanyang kayabangan. Gagamitin natin yan laban sa kanya. Kinuha ni Miguel ang isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa. Isang voice recorder na mas maliit pa sa isang pusporo. Kailangan mo siyang kausapin. Kailangan mong ipaamin sa kanya ang lahat. Ang panloloko. Ang pangingikil. Ang paggamit niya kay Leo. Kailangan nating makuha ang lahat sa tape. Nanlamig ang mga kamay ni Alina sa ideya pa lang. Ang muling harapin si Kenji, ang umarte na parang takot at sunod-sunuran pero nang maalala niya ang mukha ni Leo, ang determinasyon ay bumalik. Gagawin ko, matatag niyang sabi. Kinabukasan, ang kaba ay halos maging isang pisikal na bagay sa loob ng dibdib ni Alina. Tinawagan niya si Kenji. Kenji, sabi niya, pinipilit na gawing nanginginig at takot ang kanyang boses. Pumapayag na ako. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Huwag mo lang sasaktan ang anak ko. Isang tawa ng tagumpay ang narinig niya mula sa kabilang linya. Good girl. Alam ko namang mag-iisip ka ng tama. Magkita tayo.
Mamayang hapon, sa The Grand Cave. Dalahin mo ang unang linggong kita mo. Cash. The Grand Cave. Ang coffee shop kung saan palaging nakaupo si Miguel. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Alina. Si Kenji mismo ang pumili ng lugar ng kanyang sariling pagbagsak. Bago ang takdang oras, nagkita muna sila ni Miguel sa isang lugar na malapit. Inabot ni Miguel sa kanya ang isang paper bag na puno ng pera ni Miguel bilang pain. At ang maliit na voice recorder. Idikit mo to sa ilalim ng damit mo, sabi ni Miguel, ang mga mata ay seryoso. Siguraduhin mong nakabukas bago ka pumasok. Ang kailangan mo lang gawin ay manatiling kalmado at hayaan siyang magsalita. Hayaan mo siyang magyabang. Tumingin si Miguel sa mga mata ni Alina. Hindi ka nag-iisa, okay? Nasa malapit lang ako. At ang mga pulis nakaantabay na. Hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo. Tumango si Alina, huminga ng malalim para pakalmahin ang nagwawalang puso. Okay. Kaya ko to. 3:00 ng hapon. Pumasok si Alina sa The Grand Cave. Ang amoy ng kape ay tila mas matapang kaysa dati. Nakita niya agad si Kenji, nakaupo sa isang table sa may bintana, komportableng nakasandal na parang pag-aari niya ang buong lugar. Nang makita siya nito, isang malapad na ngiti ang sumilay sa labi nito. Itinuro nito ang upuan sa kanyang harapan. Nanginginig ang mga kamay ni Alina habang inilalapag ang paper bag sa ibabaw ng mesa. Heto na! Sinilip ni Kenji ang laman ng bag, isang ngiti ng kasakiman ang gumuhit sa kanyang mukha. Magaling! Masunurin ka pala. Gusto ko yan. Tapos na ba? Tanong ni Alina, ang boses ay mahina. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo, basta layuan mo na kami ni Leo. Sumandal si Kenji sa kanyang upuan, tila nag-enjoy sa bawat sandali ng kanyang kapangyarihan. Hindi pa tayo tapos, mahal. Simula pa lang to, every week, ganito. At baka paminsan-minsan, bisitahin ko ang anak ko. Kailangan niya ring makilala ang gwapo niyang tatay, di ba? Naramdaman ni Alina ang pag-akyat ng galit, pero pinigilan niya ito. Kailangan niyang magpatuloy. Bakit mo to ginagawa, Kenji? Pagkatapos ng lahat, tumawa ito, isang tawang umalinggaw sa kanilang table. Bakit? Dahil kaya ko. Dahil ang mga babaeng katulad mo, madaling mauto. Isang ngiti, isang mamahaling regalo, isang magandang pangako bibigay agad. Katulad noon. Katulad ngayon. Walang pinagbago. Hinawakan nito ang kamay ni Alina na nakapatong sa mesa. Ang pagkakamali mo, Alina, ay ang umasang may tutulong sa iyong Prince Charming. Mga anghel. Mga himala. Walang ganoon. Ang meron lang sa mundong to ay mga manloloko at mga nagpapaloko. At ikaw, ipinanganak ka para maging isa sa mga nagpapaloko. Bawat salita ay isang sampal. Bawat salita ay na-record. Oras na para umalis ako, sabi ni Kenji, tumatayo at bitbit ang paper bag, maging mabait kang bata, ha? Tawagan na lang kita. Pero habang papalakad na ito palabas, isang pamilyar na boses ang pumigil sa kanya. Mukhang may nakalimutan ka, Kenji. Lumingon si Kenji. Nakatayo doon si Miguel, ang mukha ay kalmado pero ang mga mata ay nag-aapoy. Sa likuran ni Miguel, dalawang lalaking nakauniporme ng pulis ang dahan-dahang lumalapit. Nanlaki ang mga mata ni Kenji. Napatingin siya kay Alina, ang mukha ay puno ng pagtataka at galit. Doon niya lang napansin ang maliit na wire na nakausli sa kwelyo ng damit ni Alina. Nilinlang mo ako, sigaw nito. Sinubukan niyang tumakbo pero huli na ang lahat. Mabilis siyang sinunggaban ng mga pulis. Kenji Tanaka, IVE, Marco Valencia, sabi ng isang pulis habang pinopusasan ang kanyang mga kamay sa likod. Arestado ka para sa kasong estafa at extortion. Habang dinadala siya palayo, hindi maalis ang tingin ni Kenji kay Alina. Ang mga mata nito ay hindi na mapanlait, ito ay puno ng purong pagkamuhi. Hindi pa tayo tapos, Alina. Tandaan mo yan. Hindi pa tayo tapos. Hindi na tinag si Alina. Sa unang pagkakataon, tinignan niya ito ng diretso sa mata, hindi na may takot, kundi may tapang at awa. Para sa kanya, tapos na ang lahat. Nang mawala na si Kenji sa pinto, saka lang niya naramdaman ang panginginig ng kanyang buong katawan.
Napaupo siya, ang lakas ay tila biglang nawala. Lumapit si Miguel at inilagay ang kamay sa kanyang balikat. Isang hawak na mainit at nagbibigay seguridad. Okay ka lang? Tumango si Alina, at isang ngiti, isang totoong ngiti, ang sumilay sa kanyang mga labi sa gitna ng kanyang mga luha. Okay na ako. Tapos na ang laban. Pero habang papalabas na sila ng cave, isa sa mga pulis ang lumapit sa kanila, ang mukha ay seryoso. Ma'am Alina, Sir Miguel, salamat po sa kooperasyon ninyo. Matagal na naming target yang si Tanaka. Marami na siyang nabiktima. Huminga ito ng malalim. Pero, Sir De Leon, kailangan din po naming makausap kayo tungkol sa isang hit-and-run case. 1 taon na po ang nakalipas. Ang mga salita ng pulis ay parang isang malamig na hangin na muling bumalot kay Miguel. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya natakot. Huminga siya ng malalim at tumingin kay Alina. Sa mga mata nito, wala siyang nakitang panghusga, tanging pag-unawa at pag-aalala lamang. Iyon na ang pinakamalaking lakas na kailangan niya. Sasama po ako sa inyo, matatag na sabi ni Miguel sa pulis. Mayroon po akong opisyal na testimonya tungkol sa kasong iyan. Miguel. Ang sumunod na mga linggo ay naging isang malaking pagsubok para kay Miguel. Ang unang pagsubok ay ang harapin ang kanyang pamilya. Sa harap ng kanilang ama, sa opisina kung saan nagsimula ang lahat ng kasinungalingan, sinabi niya ang buong katotohanan. Dad, hindi ko na kayang itago to, sabi niya. Kailangan nang harapin ni Paolo ang responsibilidad niya. Miguel, ano bang pinagsasabi mo? Galit na sabi ng kanilang ama. Ang pamilya. Ang negosyo. Mas mahalaga ang tama kaysa sa negosyo, Dad, sagot ni Miguel, ang boses ay kalmado pero matatag. At si Paolo, hindi siya matututo kung palagi natin siyang pagtatakpan. Sa huli, sa tulong ng kanilang ina, napilitan din si Paolo na sumuko at harapin ang batas. Hindi siya nakulong, pero binigyan siya ng mabigat na community service at ang obligasyong personal na humingi ng tawad at suportahan ang pag-aaral ni Leo hanggang sa makapagtapos ito. Iyon ang unang hakbang tungo sa tunay na pagbabago. Ang pangalawang pagsubok para kay Miguel ay ang harapin ang sarili niyang konsensya. Nagbigay siya ng opisyal na pahayag sa mga pulis, inamin ang kanyang pagkukulang sa hindi agad pag-report ng krimen. Dahil sa kanyang kooperasyon, binigyan lamang siya ng babala. Ngunit ang pinakamahalaga, sa wakas, naramdaman niyang malaya na siya mula sa bigat na matagal niyang pinasan. Alina. Habang inaayos ni Miguel ang gusot sa kanyang buhay, si Alina naman ay dahan-dahang inaayos ang sa kanya. Ang balita tungkol sa pagkakahuli kay Kenji ay kumalat sa kanilang komunidad. Si Alina, na dati biktima, ay naging simbolo ng katapangan. Ang kisinag ng Pag-asa online shop ay lalong nakilala, hindi lang dahil sa magagandang produkto, kundi dahil sa kwento ng katatagan sa likod nito. Isang hapon, habang naglalaro si Leo sa sahig, umupo si Alina sa tabi nito. Anak, mahinang sabi niya. Naaalala mo ba si Tito Marco? Tumango si Leo. Opo, Mommy. Yung nagbigay sa akin ng car. Minsan, anak, may mga taong akala natin ay mabuti, pero hindi pala, paliwanag ni Alina, pinipili ang bawat salita. Pero hindi ibig sabihin noon, lahat na ng tao ay masama. May mga tao pa ring mabubuti. May mga taong handang tumulong at protektahan tayo, katulad ni Tito Miggy. Niyakap niya ang kanyang anak ng mahigpit. Tapos na ang mga kasinungalingan. Simula ngayon, katotohanan na lang ang maririnig ni Leo mula sa kanya. Ilang linggo ang lumipas. Isang hapon, habang nag-aayos si Alina ng mga bagong dating na stock, mga stock na siya na mismo ang nag-order at nagbayad, isang pamilyar na anino ang tumigil sa kanyang pintuan. Si Miguel. Hi, sabi nito, medyo nahihiya pa rin. Ngumiti si Alina. Hi. Pasok ka. Nagkita sila sa isang parke malapit sa kanila. Umupo sila sa isang bench sa ilalim ng isang malaking puno, pinapanood si Leo na masayang naglalaro sa di kalayuan. Walang mga sekreto. Walang mga pader na nakaharang sa pagitan nila. Salamat, Miguel, basag ni Alina sa katahimikan. Salamat sa paggawa ng tama kahit nahuli. Tumingin si Miguel sa kanya, ang mga matay puno ng pagsisisi at pag-asa. Alina, mapapatawad mo ba ako sa pananahimik ko? Tinitigan siya ni Alina.
Mapapatawad lang kita, sabi niya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi, kung mapapatawad mo na rin ang sarili mo. Sa mga salitang iyon, isang malaking bigat ang tila nawala sa mga balikat ni Miguel. Ngumiti siya pabalik, isang ngiting totoo at nagmumula sa puso. Bumalik sila sa apartment. Tinulungan ni Miguel si Alina sa pag-aayos ng mga kahon. Ang kanilang mga kilos ay magaan at natural. Nagtatawanan sila sa mga simpleng bagay. Maya-maya, tumakbo palapit sa kanila si Leo. Kinuha nito ang isang kamay ni Alina at ang isang kamay ni Miguel. Hinila nito silang dalawa, pinagtatabi. Nagkatinginan sina Alina at Miguel. Ang mga kamay nila ay magkalapit. Ang mga puso nila ay parehong may sugat mula sa nakaraan, pero ngayon, pareho na ring handang maghilom. Tumingin sila sa isa't isa, at sa kanilang mga mata, isang pangako ng isang bagong simula ang nabuo. Isang simula na hindi na nakabase sa kasinungalingan o konsensya, kundi sa isang tiwalang dahan-dahan at maingat na binubuo. Biglang tumunog ang cellphone ni Alina. Isang bagong customer. Isang malaking order. Tumingin siya kay Miguel. Tumango si Miguel, ang mga matay puno ng paghanga at suporta. Sagutin mo na, boss. Ngumiti si Alina. Kinuha niya ang cellphone, at may kumpiyansa at bagong pag-asa, sinagot niya ang tawag. Hello, sinag ng Pag-asa online shop. How may I help you? Ang hinaharap ay hindi pa rin sigurado. Marami pa ring pagsubok na darating. Pero ngayon, alam na ni Alina na hindi na niya ito haharapin ng mag-isa. At dito nagtatapos ang kwento ni na Alina at Miguel, isang kwento ng pag-asang isinilang mula sa mga lihim at kasinungalingan. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa iyong pakikinig at sa paglalakbay ninyo kasama ako sa bawat kabanata. Ang pagsulat ng kwentong ito ay naging isang emosyonal na paglalakbay din para sa akin. Habang isinusulat ko ang bawat salita, ramdam na ramdam ko ang bigat ng pasanin ni Alina, ang tahimik na pagsisisi ni Miguel, at ang malamig na panlilinlang ni Kenji. Sila ay naging totoong tao sa aking isip at umaasa akong naging totoo rin sila sa inyong mga puso. Ang isinag ng Pag-asa ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi palaging maingay at magarbo. Minsan, ito ay tahimik. Ito ay nasa mga gawang hindi ipinagsisigawan, sa mga tulong na hindi humihingi ng kapalit, at sa tiwalang kayang makita ang kabutihan sa gitna ng pagdududa. Ito rin ay isang kwento tungkol sa kapangyarihan ng pagpapatawad, hindi lang para sa iba, kundi lalo na para sa ating mga sarili. Dahil sa huli, lahat tayo ay may karapatan sa isang bagong simula. Ngayon, kung mayroon kayong isang sandali, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyo? Anong aral ang inyong napulot? Ikinagagalak kong basahin ang inyong mga komento sa ibaba. Muli ang aking taos-pusong pasasalamat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento. Mag-iingat po kayo palagi.